Hello, hello, hello! This is your Thai Finish, pero pusong Pinay! Dancing, dancing the fire, fire. I like to see how you move, darling. Oh, baby, please, you look so flawless. Wanna know all your secrets hiding. I wanna be part of your life, yeah. Let me be something more than friends. Hello, 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 hello! Maayong hapon! Hala, oy! Afternoon ang ating vlog ngayon mga besh. Oh, pak na pak ba yung Inday Karya aurang-aura ba? Oy, hala, yung buhok ko ba? Parang, mura ako si Gloria, Gloria Diaz. Oh, pak ang aura ng inyong Inday Karya. Ah, galing tong namasura mga besh. Kumusta tayong lahat dyan? Eto, nagmamadali itong inyong Inday Karya kasi it's my first day high. Hala, oy! First day high ba? Oy, hindi mga besh, ngayon ay first day po ng aking back to work program. Hala! Pero hindi ko pa po alam yung full details ng aking trabaho, kung ako ba ay full-time or part-time mga besh. Pero today po pag-uusapan namin ng aking ex-boss ang formalities ng ating trabaho mga besh. Yan, so originally ang schedule ko po talaga ng work today, mag-start ako ng 5 p.m. hanggang 10 p.m. ng gabi. Tapos sabi niya kanina sa aking madaling araw kung pwede daw ako pumasok ng mas early, like around 2 o'clock. Dapat nga nandito sila Kuya Keropi sa bahay kanina. Tapos sabi ko, pinapapasok ako ng maaga ng boss ko ngayon. Kaya nag-ano muna ako sa kanila. Sabi ko kung pwede wag muna today kasi nga first day ng aking work today mga besh. Yan. Ito, i-on ko muna yung car natin bago tayo magpatuloy sa ating mga chikahan. Ito. Ayan, ito na po. Ay. Dali lang. Nag-ano man yung aking sasakyan. Uy, umatras. Nuan, imbis na iurong ko pa. Harap mo, umatras. Ayan. So, yun po mga besh. Dapat ang schedule ko originally was 5 p.m. Na-move ng 2 p.m. Kaya umayaw ako sa kanila. Then ngayon, sabi ng boss ko na naman, okay lang daw na 5 p.m. na. Kaya eto, alas 5 na ng hapon ang pasok ko ngayon mga besh. So yung work ko actually, kung maalala nyo po, I was working as a private nurse. Yes, and that's correct. Babalik po ako sa boss ko dati. Kung maalala nyo po, meron akong vlog na sinabi ko na nakiusap yung boss ko na bumalik ako. Tapos parang the next day, nag-send siya ng email sa akin na meron daw siyang nakuha na isang finish. And then si Hana kasi, nag-move si Hana ng another city dito sa Finland, which is malayo na dito sa Vantaan, Helsinki. Kaya nag-quit na rin si Hana sa kanya. And then just so sad lang kasi mga besh, meron lang kasing hindi kaaya-ayang nangyari doon sa kanila sa part ng boss ko. Kasi parang yung wife niya, dalawa lang kasi sila lang mag-asawa nakatira sa bahay nila. Tapos yung wife niya, apparently, and sad news to say, na nagkaroon ng cancer. Pero pupunta pa daw sa, I think ditong coming Monday, pupunta pa sa cancer hospital yung kanyang asawa, si Tula. And then she's very kind, she's very nice to me. And then wala talagang problema ako. Only that, umalis ako kasi apparently nagkaroon lang ng, alam niyo yun, hindi magandang asal yung boss ko mga besh. And it was, hindi siya nangyari ng isang beses or dalawang beses, marami siyang beses na nangyari. So that's why I quit. But I hopefully this time, dahil pangatlong beses niya na to na nakiusap siya sa akin talaga, if I could go back to work sa kanya, dahil sobrang na-appreciate nila the way that I do, the way that I work. Dahil hindi na nga daw po nila ako kailangan na yung utusan. At alam nyo yun, sabi niya meron naman daw siya na nakuha na 3 panibagong mag-aalaga sa kanila, but she needs or he needs me most of the time for the evening shift, dahil nga dun sa wife niya na ganito kasi yung mga besh, disabled kasi siya. So I will work as a private nurse, and then during the night time kasi wala kasi silang nurse assistant. Minsan bibihira lang yun mga besh pag kailangan namin siyang gisingin ng maaga, like 4 in the morning. Tapos kailangan na siyang paliguan kasi yung procedure kasi para mabihisan siya, yung morning procedures doon sa amo ko, it will take about 2 hours maximum para mabihisan namin siya, mapaliguan, ganun. Kasi ano po talaga siya, hindi naman siya bedridden pero naka wheelchair siya. Tapos yun, so on and so forth mga besh.
Tapos eto, nagda-drive na rin ako papunta doon, and then during nighttime kasi ang nag-a-assist dun sa boss ko is yung wife niya, which is pareho silang more than 60 years old na sila pareho. But his wife was so strong nung nandun ako. Lagi pa nga yun naglalakad, laging tumatakbo. Nakikita ko talaga she's a very strong woman talaga, and I really admire her. Lagi ko nga yung sinasabi sa kanya, you know what, Tula, I really admire you. Napakabuti mong tao, napakabait ng puso ng asawa niya, na alam niyo yun, hindi man yan maiwasan talaga minsan, o yung mga details hindi ko na lang masyadong i-elaborate, pero napakabait niyang tao. And then I cried when I hear na, alam niyo yun, kasi nakita ko yung how good of a person she is. I have seen her heart, how kind she is. Kaya nasad din ako, nakakagulat din yung balita na yun, nagkaroon nga siya ng cancer. Hindi ko pa sure kung anong kind of cancer, basta meron daw cancer. And then nag-quit na rin nga daw sa work yung wife niya. By the way mga besh, pinaalam ko naman to sa boss ko na okay lang ba, kasi nagtanong siya what am I doing now. So sabi ko sa kanya, I'm doing vlogging, and dito ako nag-earn ng money. And yun, nakiusap talaga siya if I could go back para mag-work para sa kanya. Sabi ko sa kanya, let's see, pero sabi niya most of the time naman daw evening. So I think baka part-time lang ang sa part ko mga besh, kasi nakita ko yung schedule. Mayroon namang dalawa na nagfu-full-time sa kanya, which is full-time meaning 40 hours per week. So siguro ako ay mapupunta lang sa part-time yung evening duties, but I will know later on, i-update ko kayo. Tapos yun mga besh, si Tula kasi siya yung maglalagay dun sa asawa niya, sa boss ko, sa bed pag gabi na, wala nang nurse doon, wala nang private nurse na nag-a-attend sa kanila. Yung wife niya na lang ang tumutulong, but this time hindi na daw kaya ng wife niya. Kailangan niya rin daw alagaan yung health ng wife niya. So I told him that yung message niya, kasi ito yung message niya sa akin mga besh nung una, then kung pwede daw if I can help their situation daw. So yun, naawa din naman ako mga besh, tao lang din ako, and then I see them as my parents also. Kaya yun ang gusto nila, because we as Filipinos, we have the heart for others. Yung pagkikare natin sa kanila, kakaiba. Kaya siguro yun yung number one factor kung bakit lagi niya ako kinakausap na bumalik sa kanya. So ito, finally pinagbigyan ko, and I'm just hoping for the best in this job, because I love what I do And also yun, i-continue ko to siguro ang aking vlog later on pag nandun na ako sa bahay nila mga besh. In this crazy room, there's no one to save me, 'cause I'm on my own here, yeah. Tears are falling on my cigarette, and no one can hear me, and you let me down, so I can call you. I don't need help, babe, I won't fall into the same thing, 'cause I just live this. I want a healing, please don't hurt my feelings, yeah, babe. So hello mga besh, familiar ba kayo sa lugar na to mga besh? I'm sure na familiar kayo sa lugar na to, dahil nandun lang, kapitbahay lang ng amo ko si Mr. Bean. Kaya nasa ibang lang kayo, ibang view lang kayo, nasa my view lang kayo. Hala, hindi nyo makita si Inday Karya kasi gabi na dito tayo magyaw-yaw doon sa may street. Ayan, may dumaan na sasakyan, kaya nahayagan ang kagwapa ni Inday Karya, no? So yun mga besh, nandito yung bahay ng amo ko, yan, dyan. Naglalakad na ako. Ayan. So dito, sana, alam ko naman yung door code ng building na to. Sana yun pa rin yun. Hindi ko na hiningi dun sa amo ko. Dahil alam ko pa rin naman, sana yun pa nga yun. Tapos eto, ready na rin yung aking mask, kasi pag nandun kasi sa loob ng bahay nila mga besh, kami as a private nurse, naka-mask kami palagi doon, dahil nga may sakit sila, yun, for their safety and our safety na rin, kasi kami most of the time nasa labas, sila din naman lumalabas. And then first thing na gagawin natin pagpasok natin doon sa kanilang bahay is mag-hand wash tayo doon sa toilet. Nandito na ako. Yan yung para sa door code ng building.
Ano ko? Kung ayun pa nga mga besh. Najakpatan ni Inday Korea, no? Mga ilang buwan ako hindi nagtatrabaho dito pero alam ko pa rin yung door code. So eto, nasa elevator na ako. Besh, tapos i-update ko rin kayo kung ano yung totoong sitwasyon and then ano yung magiging kwentong buhay-buhay ngayon mga besh. Tapos maglagay na ako ng mask kasi na pagpasok doon, kailangan mag-mask kami. Tapos all the time na nandun kami, kailangan naka-mask kami. Tapos naka-hand gloves din kami mga besh. Stricto yun si Amo. Yan. Yeah, hindi niya na makita yung beauty ng basurira. Tapos ito na ako sa elevator. Yan, nasa 6th floor sila. Tapos yan, yung Inday Korea. Ayos ba tayo dyan, Lloyd Cars? Ang OOTD ng inyong Inday Korea. Oh. Mura, magkabayo naman lamay. Kulang na ito ani mga besh. Hello. Yan. So mga besh, pumayag naman si Robert sa ano ko na to kasi feeling ko naman part-time lang to and then night time lang din yung duty ko from 5 to 10. Most of the time, yun lang talaga ang duty ko. Except siguro kung in emergency cases mga besh. Yeah, I think nandito na ako yan sa 6th floor. Tapos, let's go to the left. Ayan na yung door. Wala pa kasi akong susi dahil first day ko nga po ngayon so magdo-doorbell na po ako. As I have had explained earlier, mga besh, the first thing that we do as a private nurse, pagpasok namin sa bahay, talagang mag-hand washing tayo for 30 seconds. Disinfection lang sa ating kamay. And yan, meron na akong towel niyan, prepared nung wife ni boss. And then right after ko madry yung kamay ko, that's where I have to put my jacket doon sa closet. Besh, nandito na ako. Nag-hand wash na ako. May bisita lang din sila Amo doon. So, hindi muna ako pupunta doon dahil may bisita sila. So, part din ng trabaho ko is ilagay yung laundry nila doon sa basement. Kaya eto, aayusin ko yung laundry. And then, alam ko na kasi yung pasikot-sikot ng bahay, no? So, magpapalat din ako ng mask kasi required nila dito is yung N95 mask which is provided nila. So, bibigyan din nila ako ng mask for me na iuuwi. So, ito yun. At yung mask na kailangan kong gamitin. So, I need to change my mask. So, yan. So, ipiprepare ko na yung naredy natin sa laundry. Ito dito is parang working station to eh. Working station namin to. Nandito din yung laundry natin. Ako sa working station namin yan. Hindi lang muna ako lalabas doon kasi ganun kasi ang mga finish pag may bisita sila, hindi natin kailangan humalubilo doon sa kanila. So, ang gagawin ko dahil sabi ng amo ko mag-break daw ako, ikakarating ko lang yan. Ayusin ko yan mga besh. Yan. So, habang ginagawa ko to, pwede ako mag-shoutout sa inyo, di ba? Yan. Kaya, hung-hung lang tayo ngayon dito. Bulong-bulong lang tayo dito mga besh. Gagawin natin lahat to dahil alam ko na ang pasikot-sikot dito. Nangunguna po sa ating shoutout today mga besh, si Miss Maria Fe Perez. Isang belated happy birthday greetings naman po para po sa asawa ni Ma'am Beshi Adil Aguilo na si Sir Anton Aguilo. Belated happy birthday noong November 7. Shoutout po sa lahat po ng ating mga beshies dyan sa Bacoor, Cavite. Lalong-lalo na po sa iyo besh, Leiden Roluna. Belated happy birthday greetings naman po para sa iyo baby Angel Grace Galon. 9 years old na po siya noong 6th of November. Birthday greetings galing sa iyong auntie na si Ellen Umagap. From Antipolo City naman po, shout out kay Beshi Ayesha. Advance happy birthday greetings naman para po kay Sir Alvin Codon. Greetings coming sa iyong magandang asawa Irene Tisoy. Isang belated happy birthday greetings din po para sa apo ni Ma'am Lina Bo. Happy birthday sa iyong apo, Alexa Bo Badeo.
Family greetings naman po para po sa Howard family. Greetings from Apple Queen 26 Howard. Another belated happy birthday greetings naman po para po sa sister ni May Maldita na si Miss Rosemelin Tihor. Shoutout din po sa ating mga beshies dyan sa Arayat, Pampanga na sina Madam Connie, Ate Vanji, Maridol at June Zacarias. And another belated happy birthday greetings din po para kay Joyce Garcia. Shoutout din po sa ating mga beshies na sina Nemia Balberan, Jovelyn Pagente, and Vilma Monino ng Cardonia, Rizal. Isang belated happy birthday greetings naman po from Oregon, USA. 8th birthday po ni Jivan Nisley noong November 6. Greetings coming from your loving grandmother, Enriqueta Briones. Hello and shoutout din po sa ating silent subscriber na si Miss Marilyn Hakaban. Isang belated happy birthday greetings din po para po sa anak ni Ma'am Evelyn Olandesca na si Jude Olandesca. At sa iyo naman po, Ate Heidi de la Cruz ng Mariveles, Bataan, isang belated happy birthday greetings din sa iyo, Ate Heids. Happy 23 years wedding anniversary naman po para po sa ating beshi couples na sina Mr. and Mrs. Lowy and Josephine Laude. Hello and greetings din po para sa auntie ni Sharky Boy na si Angel Bailon. Another belated happy birthday greetings din po para sa sister ni Sir Beshi Buhisan Roland na si Irene Clarion. Shoutout din po kay Aida Monte from Mandaluyong City. Thank you mga besh! So mga besh, first day ko and kailangan kong isugod si Amo sa hospital kaya piniprepare ko yung mga gamit niya. Ito yung kanyang breathing machine and then yung lifting machine. Ito yung kanyang lifting machine. Ano ko? So mga besh, pasabak agad inyong indekarya sa unang araw natin. Kailangan agad natin isugod si Amo sa ospital dahil meron siyang problema kasi sa heart and then hindi daw maganda ang pakiramdam niya kaya kailangan namin pumunta ng ospital. Yan, pwede ko natanggalin yung mask ko kasi nalabas ako. Yan. Tapos iwan ko muna to dito yung lifting machine. Pupunta muna ako sa sasakyan mga besh. Kunin ko dalhin ko yung gamit sa sasakyan tapos ilalapit ko yung sasakyan dito, yan. Lalakad na ako. Tapos mga besh, yung sasakyan niya nandun nakapark kung saan kami nagpa-park lagi ni Inday. Or ako pag namamasura ako, dun sa basurahan na lagi kong pinupuntahan, hindi nyo ako masyadong makita mga besh, no? Kasi anong oras na ba ngayon? Tapos hindi ko rin po natuloy yung paglalabada ko mga besh. Kasi nga alas 6 pala yun. Nung pagdating ko kanina, nagkamali pala si Amo. Alas 6 pa pala yung labada, alas 5 ako dumating. Kaya yun linis muna ako, inis muna ako. Totoo lang mga besh, hindi yun part ng trabaho ko. Kaya isa yun sa factor nating mga Pilipino, no? Na kahit hindi natin trabaho, ginagawa natin. Kaya yun, dyan din nila siguro ako nagustuhan. Alam niyo naman to inyong Inday Karya. Tayong mga Pilipino, ayaw natin yung may pamaya-maya na muna. Hanggat may nakikita kasi tayong kailangan gawin, ginagawa natin. Kaya ito na ako sa sasakyan ni Amo. Ayan, dinoko. Yung bahay ni Mr. Bean. Ayun, kita nyo ba yung mga besh? Nandun yung bahay ni Mr. Bean. Ayan, ito, pasok ko na itong, yung sarado yung
bahay ni Mr. Bean, no? Andun. Kaya, ay, paalam muna ako sa iyo, Mr. Bean. Kailangan mo nang magpaalam sa iyo. At, dala ko yung breathing machine ni Amo. Dala ko rin yung kanyang lifting bag. Check. Tapos, ito yung kanyang neck rest. Hindi nyo makikita siguro. Yan. Neck rest yan ni Amo. Yan ang gagamitin natin. Alam ko pa kaya gamitin tong sasakyan niya. Ewan ko kung pupunta siya dito or dadalhin ko ata yung sasakyan doon. Malapit mga besha. Pinto. Dali. Ito, ilalapit ko yung sasakyan doon. Parang yun ang usapan namin. Kasi, nagmamadali talaga ako. Kaya ito, mingal tuloy ako sa kakamadali mga besh. Yan. Yan, dito na ako sa loob ng sasakyan. Kaya, ayun, yun na si Amo. I need to make it. Yeah, when you're ready, I have to lock you up. Getting ready. I took your mask from the cabinet already. That's good. Should we bring all the things now or should we I take it think we go. later? Yes, and we take if we need. We need it to stay, yeah. Yeah. We don't take the extension ramp because No, this is so. Maybe it's needed to put to side. Yeah, Yeah. no worries. How it is the? Do we need the stone for the? I will check for that. Yes, a bit. Julia on the training again. Julian seems to remember everything. Still on You have been working yesterday. training again after 4 months almost. Is it 4 months? I think July, August, September, October, November. Exactly 4 months tomorrow. Oh, how you can? You're so aware of it. Yeah. For me, it's much longer. Yeah. So, ito ako sa CR mga besh. Si boss nandun sa labas kasi umihi lang ako. Tapos, update ko lang kayo. Nandito kami sa ospital. Marami rin kasing tao. Nung pumasok ako dito sa CR, 819 pa yung siniserve doon. Tapos, ang number namin is 833. So, marami talaga siyang tao. Tapos, yun mga besh, meron kasi siyang sakit sa puso. Binigyan ko na naman na siya ng heart medicine niya bago kami umalis sa bahay. Tapos ayun, medyo daw may nararamdaman daw siyang hindi maganda sa kanyang puso. Kaya hindi ko rin alam kung anong magiging findings, kung mag-i-stay ba kami dito sa ospital or uuwi kami. But then i-update ko na lang kayo later mga besyo. Itong inyong Inday Caria, unang araw sa trabaho, sugod hospital, agad tayo mga besh. Ginoo ko, paano na yun si Mr. Bean? Kanina pa naman, nung binababa ko yung pasensya na kayo mga besh, medyo madilim yung ating video ha, kasi nga, gabi ngayon, now time check is 6 pa ng gabi. Tapos alam nyo mga besh, kanina nakakatuwa kasi nung bago kami umalis, nag-usap sila nung asawa niya in Finnish, tapos translate ni Amo sa akin. Alam nyo ba ang sabi nung amo kong mga besh na sabi daw nung asawa niya, you know what Yarmo, she has been here only for minutes in the house, not even for 1 hour, and you can already feel that she is here, that she is back here. Kasi nga daw mga besh, sabi ko bakit, anong problema? Tapos akala ko anong ibig niyang sabihin, sabi niya hindi, kasi nakita daw ni Tula yung household room, yung nilinis ko kanina mga besh, sabi niya ligpit daw agad ako ng kalat, isikarya pa, hindi yun, kasi mga besh, hindi talaga namin yung trabaho. Nung una pa lang, nung bago pa lang ako sa kanila noon, sinabihan ako ng asawa niya na, no, wag mong gawin yan kasi hindi mo yan trabaho. At saka yung ibang nurses, hindi talaga nila gagawin yun. Hindi nila ginagawa yun mga besh. Ako lang kasi ang bukod tanging gumagawa noon na. Sabi ko kay Tula, kung anong kaya kong gawin, gagawin ko
Sabi ko, hayaan mo lang ako, okay lang yun sa akin. So, kumbaga mga besh, we go beyond their expectations sa trabaho natin. Ganun naman tayong mga Pilipino. Anong gagawin ko mga besh? Kakarating ko lang, sabi niya sa akin, mag-break daw agad ako. Hala, uy, hiya tayo niyan. Binabayaran yung oras natin. Pagdating, break agad. Kaya ito, labas na ako mga besh. A few moments later. Ito, nakauwi na kami mga besh. Nasa elevator na ako. Siya mo, nandun pa sa baba kasi maliit lang yung elevator, hindi kasya. Nandito yung lifting machine, tsaka siya, yung wheelchair niya, hindi na kasya dito. So, ang gagawin ko, yung i-press ko yung 0 para bumaba doon. Tapos yung breathing machine niya, lifting bag, nandun, dala-dala niya. Kaya update ko kayo mamaya mga besh kung anong nangyari pag uwi ko. Hello mga besh. Oh, hindi pa ako pauwi. Alas 9 pa lang, nakauwi kami kanina, mga 8:30. Tapos ayun, pinagtiko na yung amo ko, tapos kumain na siya. Tapos it's time for me, dahil 9 o'clock na, hanggang 10 lang yung duty ko mga besh. It's time for me na ilabas ko yung kanilang aso, yan, si Milo. Kailangan kasi yan every 9 o'clock in the evening. Alam ko na kasi yung routine yan, lalabas natin to, paihiin natin to. And then, before, alas 11 ko siya ilalagay sa bed. This time, dahil nga may sakit yung kanyang wife, uy, wala mang ilaw dito. Uy, handali lang. Saan natin yung ilaw para makita nyo naman si Karya. Ayan. So, this time, kailangan 10 o'clock. Inagahan na nila. Nasa bed na sila mga besh. Kaya ito, lalabas kami ni Milo. Tulitan ni Milo. Napaka ng aso na to. Minsan nga, natatawag ko itong si Miggy, itong aso na to. Ayan, tumilim na Karya. Pero, may dala-dala man ako mga basura mga besh. Ayan, hindi nyo makita. Doon na lang tayo magchikahan. Dito banda mga besh, kita nyo na ba ako? Ayan, may dala akong mga basura din. Kasi ganun kasi ako mga besh. Yung kung ano yung makikita kong gagawin sa bahay, gagawin ko na. Kahit na alam nyo yun, hindi na naman na kailangan iutos, diba? So, eto, tatapon ko yung basura. Kaya yan yung mag-asawa, tuwang-tuwa sila sa akin. Pero yun, may nangyari lang hindi maganda talaga nung una. Kaya ako umalis. But then, thanks God, eto naman, this time, for the third time around mga besh. I hope na everything will be okay. Ayun na si Milo, umihi na din si Dudong Milo. Dudong Milo, ka na dong? Ay, palangga yan. Yung aso, pura kang, na-recognize din ako agad ng aso mga besh. Pagpasok ko kanina dun sa bahay, talagang yung aso, ano ka agad yan? Ano kasi to, poodle to, yung middle-sized poodle yung aso nila mga besh. Tapos ano to, yung maano sa tao ba? Mabait sa tao. Kaya ito, dito muna ako sa kanilang garbage bin. Wala talaga to si Karya, talagang basurira talaga to. Tubuksan ko. Wait muna, halika muna dito, Dudong. Iwan ko muna dito si Dudong Milo. Meron ng iwanan ng aso dito mga besh. Yan, oh. Lagi-lagay mo lang dyan yung tali ni Dudong Milo. Tapos ako pasok, hindi Karya. Pero hindi tayo mamasura dito mga besh. Alam nyo yung nagtatrabaho ako dito mga besh. Bago tayo mag-chika, hindi. Nagtatrabaho ako dito mga besh. Bubukas yung ilaw kasi nandito si Karya. Hello, Mr. Bean. Ang daming Mr. Bean dito mga besh. Ayan. Itong isa, plastic man to. Ayan, ito. Dito sa bio waste. Tapos meron tayong itong isa, bio waste din to. Tapos tayong mga plastic. Yan, properly segregated talaga ang basurahan dito mga besh. Hindi ka pwedeng maghalo-halo dyan. At alam nyo ba mga besh, ayan, yung yan, may tali, lasti na yan. Nung nagtatrabaho ako dito, hinaharbat ko yung mga, yun meron na naman dito. Baka-harbatin ko ito mamaya mga besh, ayun yun. Pero kung Estonian beer to, tignan ko. Kung Estonian beer to, wala to. Wala tong pera, kay galing yan Estonia binili. Kasi nung una mga besh, hinakot ko yan. Diyos ko, pagdating namin doon sa anuhan na ng tapunan, wala mo palang pera ng mga to. Hindi mo pala to pwede kasi galing pala sa Estonia. Kasi yung mga time na yun, hindi ko pa kasi alam ito, paper. So yan mga besh, no? Yan, sikayate. Ang sikayate ay mixed waste yan mga besh. Hindi pwedeng mag-dumpster dyan ng gamit or ng pagkain. Ayan. Yan, lassi, glass. Yan, metali. Yan, bio-yati, bio-waste. Tapos yan, karton. Tapos yun yung mga plastic. Ganyan ka well-organized dito sa Finland. Hindi pwedeng basta-basta magtatapon. Uy, hindi ka pwedeng makakita din sa backyard ng bahay niyo. Kaya, ako mga besh, ito, si Dudong Milo nandito sa labas. Kaya uwi na kami. Dahil nakaihi naman na siya. Maglakad-lakad lang kami konti. Sabi man, ang lakad man ito kay mga around 10 minutes.
paggabi na. Uy, dudong Milo, kira ta dong. Ay, masyadong kabalaka diha dong. Okay, hindi karya imong kauban. Ginoo ko basig maun sa taan ni. First day sa atong trabaho dong. O yun nga po mga besh, mamaya ako na i-update ko ano yung nangyari ka amo kanina kasi ilalagay ko muna siya sa higaan niya ngayon. 9:30. Lalagay ko na siya sa higaan kasi hanggang 10 man lang yung aking duty. So, 30 minutes bago makauwi. Kung sino yung naka-duty, ilalagay siya sa bed. So, also mga besh, yun yung trabaho dito as personal assistant. Ang tawag sa amin, personal assistant or personal nurse kami dito mga besh. Yun. So, ayan. Tuwang-tuwa si amo kasi sabi niya, at least, sabi niya, sobrang happy ko na bumalik ka kasi hindi na kita kailangan i-train dahil alam mo na ang mga gagawin mo. Tapos yun, babalik na rin kami mamaya-maya mga besh. Lakad-lakad lang kami ni Milo dahil sobrang lamig na rin dito, no? Ito, pauwi na ako mga beshies. Alas 10 na, naka-out na ako. So, update ko na lang po kayo sa bahay mga besh. Kasi ito aking 8% na lang yung battery ng aking camera. Kasi naiwan ko doon 42 minutes running. Ito umiinit na nga. Na-lowbat na siya mga besh. Kaya doon ko na lang kayo i-update sa bahay. I'm drowning in this crazy room. There's no one to save me, 'cause I'm on my own here, yeah. Tears are falling on my cigarette, and no one can hear me. And you let me down so I can call you out on it. Yan, nakapag-charge ako konti. Dito na ako sa bahay. Yan, charge ko sa sasakyan kasi. Tignan ko kung sinong magbubukas sa akin. I'm sure si Mickey. Yan. Hindi niya kasi alam na ako ang darating. Ayaw niyang buksan na yun, naririnig ko. Hindi yan basta-basta nagbubukas. Pag walang permiso sa loob na buksan niya. Ayaw niyang buksan. You miss you, Mama? Yes, Hug si Mama. I love you. You miss me? What are you? Why is she still awake? because I'm watching. Why are you still awake? Because I kept on. You waiting for Mommy to come? Yes, I love si Mama muna. Hug. I miss you. I love you so much. I love you. Sige na. Ayan, dito na tayo sa loob mga besh. Magchikahan na tayo dito sa loob ba? Ay, ginoo ko, nabitin kayo mga besh, no? Teka lang, magbihis muna ako. Bago tayo magchikahan, dali lang. So, eto na mga besh, nakapag-wash up ng inyong Inday Caria, no? And of course, we will use Alta Skincare Whitening System Toner. Yan ang ating mga besh, yung sekreto. Sekretong malupit yan, Inday Car. So, yun mga besh, bigyan ko lang kayo ng update, yung nangyari kanina sa hospital. So, actually, tumaas lang yung pressure nung amo ko, kaya kami napasugod sa ospital. Wala namang major findings kanina mga besh, kaya umuwi rin kami agad. Ay, thank you Coco M. May pati si Coco M. Ganyan ako mahal ng aking Coco M. Ay, ginoo ko. So, yun, tumaas lang po talaga yung blood pressure niya, kasi high blood din po siya. And then, pag uwi namin, okay naman ang lahat. And then, wala pa kaming final arrangements kung anong magiging working hours ko sa kanya, mga besh, kasi today, parang nag-start lang ako today, tinawagan niya ako if pwede ba ako, and then we do sana the final arrangement, but then parang normal duty na rin yung ginawa ko kanina. I work for 4 hours. So, yun po, thankful ako kasi yung trabaho ang lumalapit sa akin. Wala naman po akong pinipiling trabaho kasi for as long as it's a decent job mga besh, na alam mo yun, ikakabuhay ng ating pamilya. Uy, sino ba kayo dyan? Tatambay-tambay lang kayo, no? May trabahong dumadating. So, yung una naman, hindi ko siya agad kinonsider. Pangatlong lapit niya na to sa akin, tawag sa akin. Tapos ng pangalawa, parang binawi niya. Tapos this is the third time mga besh. And I believe mga besh that people change for a reason. Kaya po yun mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. Yung ex-boss ko, he might have done something wrong to me, but hindi naman po siya magbabago ng in a click of a second mga besh. So yun, bigyan natin siya ng chance. And of course, if ever he does that again, syempre,
tao lang tayo, no? So, nasasaktan din tayo. And then, I think naman this time, lesson learned na rin yun sa kanya and then sa akin na din, to both sides. But then, update doon sa wife niya, meron siyang ovarian cancer. So, I don't want to go into details to that. Masakit lang isipin mga besh kasi napakabait talaga nung asawa niya. Pagdating ko doon, pagbukas ko ng bahay, niyakap niya ako. And just for you to know mga besh, in-inform ko sila that I am vlogging and this is where I am making my income at the moment. And then sabi naman nila sa akin, okay lang na mag-vlog ako kahit nandun sa loob ng bahay nila for as long as hindi ko sila ipapakita or gano'n. Not too often din naman. So with regards to my schedule, I will know by next duty ko. For now, today is Saturday, 6th of November. So, ang next duty ko pa mga besh is next week, Thursday. And then, doon namin pag-uusapan ng lahat kasi yung formalities ng work ko. Kasi meron pa po siyang 3 nagtatrabaho sa kanya ngayon. Na-meet ko yung isa kanina, si Marina. And then, there is another French guy. So, ako lang po yung Asian na magtatrabaho sa kanya. And the good thing is that he really appreciates the way that I do. Bago nga po ako umalis kasi bago ko siya ilagay sa bed, pina-toilet ko siya, pinaihi ko siya, and then hinugasan ko yung kamay niya. And then sabi niya, I can really feel now that you're back and I'm so happy kasi no one has ever take care of me the way that you do. Kasi mga besh, kumbaga, iba ang care ng Asian, hindi Asian iba ang care talaga ng Filipino. Parang, ang tingin ko kasi sa kanya, parang nag-aalaga ako ng tatay ko, di ba? Na, alam mo yung pagkaihi, hugasan ko yung kamay niya, tapos pag may konting ano siya dito, pupunasan mo, ganun tayo kaalaga mga besh. Sa, alam niyo yun, we consider them as family kasi. So, hindi lang natin iniisip na, yung sasahurin natin, though I'm not that kind of person. Tapos, yun yung mga extra job na ginagawa ko na kahit hindi ko trabaho, alam kong doon sila mas lalong natutuwa. Kasi nung bago pa lang ako doon noon, lagi akong sinasabihan ng asawa niya na you don't have to do that, you don't have to do that, you don't have to do this. Sabi ko lang sa kanya, basta hayaan mo lang ako kasi free naman ako. Dahil ayoko na, kasi mag-iintay lang ako ng instruction, di nakatunga nga lang ako. They're okay when I'm on the phone like that. So, para din po sa inyo mga besh, I'm really sorry kung hindi ko kayo masyadong nare-replyan last couple of days kasi meron lang po ako mga formalities na inasikaso. Then I went to the hospital. I was a bit worried din sa kondisyon nitong aking liig. Hanggang ngayon, antay-antayin ko na lang yung aking blood test results. So, yun po mga besh, no? I think hanggang dito na lamang po tayo. Medyo mahaba-haba na po yung ating pagsasama today. And gusto ko ulit magpasalamat sa inyo dahil parati po kayong nandyan para suportahan itong inyong Inday Karya. Oh, today, no? Basurira sa umaga. Private nurse or personal assistant naman sa gabi ang inyong Inday Karya. Oh, saan pa kayo makakita niyan? Pero, Mr. Vin, hindi ko pa alam kung anong magiging sitwasyon naming dalawa pag nalaman ko na yung full details ng trabaho by next week, mga besh. Maraming salamat for being with me in my journey today. Once again, this is your Inday Karya. I am your Thai Finnish. Thailander man ang aking nanay at Finnish man ang aking tatay. Ako po ay proud Pinay. Bye for now and good night from Finland!